ang pagharap sa hirap ng buhay. At kay Sir Jomar Yucabdi and Ma'am Vanji Balawig, para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko, maraming salamat po. At bago ko simulan ang istorya ko, meron po akong i-share na isang Bible verse sa inyo. Yung Bible verse na to ito yung pinaka-favorite ko. Ito ay ang Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi dito, when the time is right, the Lord, will make it happen. Ito kasi yung nagbibigay sa akin ng hope. Hope para magpatuloy pa. Hope para hindi tumigil sa buhay. Lalo na kung binibigay ko naman yung 100 pesos ko, tapos hindi pa rin natutupad yung mga gusto ko at pangarap ko. Nakakalungkot at nakakapanghina ng loob. Pero itong Bible verse na to, yung nire-remind sa akin na sa tamang panahon and timeline ni Lord, tutuparin niya lahat ng prayers ko. Prayers natin. Kaya keep on going lang and trust Him. So, kilala niyo naman na siguro ako at sa mga hindi pa, I would like to introduce myself again. My name is Mary Ann Rosal de la Cruz, and yes, andito po ako ngayon sa inyong harapan upang ipakita sa inyo na sa ALS may pag-asa. Marami ang nagtatanong sa akin, bakit daw ako nakapagkolehiyo, grade 8 pa lang ako huminto na sa pag-aaral kasi maagang nakipag-asawa. Pero tignan nyo naman ang panahon, hindi hadlang ang pag-aasawa sa pag-aaral. Kung talagang gusto nyo makapagtapos, kahit umabot pa kayo ng ilang taon sa kolehiyo, gawin nyo lahat ng makakaya nyo para sa pamilya nyo at para na rin sa kakaganda ng buhay nyo barang araw. At ngayon naman, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano at kung bakit malaki ang naitulong ng alternative learning system sa buhay ko. Dati, isa rin po akong masipag na mag-aaral. Graduated po ako ng elementary. Umabot po ako ng high school. Pero grade 8 nga lang. Doon ko na po kasi naumpisa ang bumarkada, pati na nga po yung kapatid kong bunso na sama na sa kalokohan ko. Tumigil po kaming parehas sa pag-aaral. Gumala na lang ng gumala, kung kani-kanino na nga lang po kami nakikitulog noon. Basta kasama ang mga kaibigan. Yung dating ko kasi sa akin noon, parang broken family na kami kasi that time. Hindi na nagkakaintindihan yung mga parents namin. OFW po kasi yung nanay ko, kaya malayo kami sa isa't isa. Siguro kulang lang po kami sa aruga, kaya nagawa kong magrebelde. Doon po ako natutong uminom ng alak at manigarilyo. Kasi yung lagi ko noon iniisip, wala naman nang may pakialam sa akin. Pero kahit ganun po kaming klaseng anak noon, sa kagustuhan ng nanay namin na huwag kaming gumaya sa kanila at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At sa kagustuhan gumanda ang aming kinabukasan balang araw. Inutusan niya yung kapatid niya na dalhin ko kami sa barangay Paliton para doon ko kami mag-aral ulit. Sa bahay po ng pinsan namin na may computer shop, doon po kami tumira. Nagpatuloy po ulit ako sa pag-aaral, grade 8 ulit. Kasi nga hindi ko natapos noon. May naging kaklase ako that time, isang lalaki. Very concerned siya sa akin, may pahatid sundo pa nga. Dahil may kalayuan noon sa aming eskwelahan sa tinitirhan ko. Pero dito na naman ulit ako sinubok ng panahon. Napatigil sa pag-aaral kasi pinagkasundo kami na mag-asawa na lang. Hindi naman naging kami, pero in my age of 15, nakapag-asawa na nga. Nabuntis po ako ng maaga at nawalan noon ng pag-asang makapag-aral ulit. Akala ko hanggang doon na lang yung pangarap ko, yung buhay ko, pero hindi pala. Nagkaroon ng programa noon sa amin. Ito yung tinatawag na alternative learning system. Dito ko po nakilala si Sir Jomar. Ine-encourage niya ako para subukang mag-aral kahit raw may asawa na ako. Di naman ako nagdalawang isip na sumubok.
Dito ako nabigyan ng pag-asang makapag-aral ulit. Kahit na noon umuulan, maputik at madulas ang kalsada, go pa rin. Kaya nagpapasalamat nga po ako sa kanila kasi patuloy po silang pumapasok noon para turuan kami. Nung nanganak po ako, parang gusto ko nang tumigil kasi nga nahihiya na ako pero hindi pa rin tumigil si Sir. Patuloy pa rin niya akong hinihikayat na bumalik sa pag-aaral dahil sayang daw yung naumpisahan ko. Nag-offer siya sa akin kung gusto kong mag-module para daw makapagtapos. Ay syempre, sino naman ako para humindi? Kaya ulit ako. Naging modular ang pag-aaral ko hanggang sa nakapasahan ng final exam. And finally, nakapagsuot na rin ng graduation gown and cap. Naglalakad sa stage kasama ang asawa at anak para kunin ang sertipiko. Akala ko noon okay na. Kontento na ako dahil natapos ko na ang secondary education ko sa tulong ng ALS. Pero hindi pala. Parang gusto ko pang magpatuloy na ayaw na. Pero thank God, binigyan niya ako ng nanay na ganito. Yung patuloy pa rin niya akong hinihikayat na magkolehiyo. Ayaw ko na sana, focus na lang sana ko sa family ko. Pero naisip ko yung mga taong mapanlait, yung mga mata pobre. Kaya sinubukan kong mag-aral ulit ng kolehiyo. Nag-enroll po ako. Sabi ko sa sarili ko, siguro kapag tapos na ako sa kolehiyo, masaya na yung nanay ko dahil yung lagi niyang sinasabi sa amin. Diploma lang ayos na, masaya na siya. Yun na yung pamalit sa lahat ng pagod at sakripisyong ginawa. Para makapagtapos kami at para na rin sa ikakaganda ng buhay namin balang araw. 4 years nga pala yung kinuha kong kurso, agriculture, major in crop science. Lagi ko nga pong sinasabi kapag may nagtatanong sa akin kung anong kurso ko, lagi kong sagot, agriculture lang. Yung no choice na kurso. Okay naman sa first semester, mataas ang mga grado ko. Ituloy ko hanggang second semester, year 2020. Dito na ako nag-breakdown. Namatay po yung tatay ko dahil sa aksidente. Oo, napatigil ulit ako sa pag-aaral. Naging complicated na rin po kami ng asawa ko. Di ko na alam kung paano na ako ulit babangon. Di ko na rin po alam kung saan na ako pupunta. Kung ano nang mangyayari sa akin. Gusto ko na sana noon magpakamatay na lang pero hindi. May mga taong ginamit si God para patuloy akong lumaban sa hamon ng buhay. Tumira ako sa kanila at doon na ako inabutan ng pandemic. Okay na ako doon pero habang tumatagal, parang gusto ko ulit mag-aral. Yung nasa isip ko po noon, kahit wala na kami ng asawa ko at malayo na rin ako sa anak ko, ipagpapatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko para sa magandang kinabukasan. Di ko na nga po alam kung selfish na ako that time. Kasi nga, mas pinili ko yung pangarap ko kaysa sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, balang araw siguro makikilala rin ako ng anak ko. Kaya tinanong ko po yung sarili ko. Sabi ko, yung nanay ko pilit at patuloy na nilalaban yung pangarap ko. Pero ako, lagi kong inaabuso. Kaya nagpatuloy-tuloy ako ng pag-aaral. Sobrang daming nasayang ng pera noon. At the same year, 2020, nag-try ulit akong mag-enroll. Pero okay lang kahit online class basta mahabol ko lahat ng subjects na hindi ko na natapos noon. Akala ko po, yung 4 years na kursong yun, matatapos na ako. Pero hindi pala. Naging 5 years hanggang umabot na nga ng 6 years sa kolehiyo. Sobrang daming ups and downs po yung naranasan ko noon. Isa na dito yung kakulangan sa pinansyal.
lalo na nung nagkaroon ako ng failed na subject. Kinabalan ko po yung mukha ko. Nakiusap ako everyday. Binabalik-balikan ko yung instruction na yun hanggang binigyan ako ng second chance para ipasa ito. Inugali ko na rin yung kada failed subject ang kapalit. Projects ang kapalit. Kung may 75 na po akong grade noon, sobrang saya ko na. Kasi nung nag-college ako, doon ko na-realize na kahit mababa yung grado, basta pasado. Nagpapasalamat nga ako sa nanay ko kahit na kulang sa pinansyal, humihiram siya sa mga kaibigan niya. May pambili lang ako ng mga projects ko. Akala ng nanay ko nung 6 years ko sa koleyo, matatapos na ako. Sobrang saya niya dahil makakauwi na rin siya para umattend ng graduation ko. Pero may bad news na naman. Hindi daw ako makakasabay sa graduation kasi nga nag-lapse yung isa kong subject. Kailangan ko raw balikan at i-enroll ulit. Nung nalaman ko yun, sobrang nasaktan ako. Umiyak ako ng umiyak dahil sa kagustuhan kong makasabay sa graduation day at ayokong umasa yung nanay ko. Kinausap ko yung instructor na yon, nagmakaawa at sinabayan ko ng maraming dasal. At salamat sa Panginoong Jesus, tinupad niya. Nakasabay ako sa graduation day, wearing my academic gown and cap, receiving my diploma. Na kahit hindi po ako cum laude, walang awards, masaya ako kasi natapos ko na yung kolehiyo. Sobrang proud ako sa sarili ko, lalo na sa nanay ko. Yung dating no choice na kurso noon, graduated na po ako ngayon. Sa mga nagtatanong pa pala kung nasa na yung kapatid ko na kasama ko nung napabarkada ko, 4th year college na rin po siya ngayon and hoping po next year makakagraduate na rin siya sa kursong BS Criminology sa tulong rin po ng ALS. And thankful po ako dahil sa programang ALS, wala po ako ngayon dito sa kinatatayuan ko kung hindi dahil sa kanila. Agyaman na kunay.